Pilipinas, ang oras po, 6:40 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsasolong Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Unang araw po sa buwan ng Marso 2024. Umpisa na din ng Fire Prevention Month. Tama ba ako, Clarence? Start ng Fire Prevention Month. At marami na rin sunog. Ewan ko kung bakit kapag ka nag-uumpisa ang Fire Prevention Month ay sunod-sunod din ang sunog. Dahil ba ito ba ay may kinalaman doon or nagkakataon lamang? Pero meron pong both good and bad news para sa susunod na linggo dahil nakaumang po ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa oil industry sources, posibleng bumaba ng 30 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro ng diesel. 30 centavos naman hanggang 50 centavos ang inaasahang imumura ng kada litro ng kerosene. Pero nakaamba po ang taas presyo sa kada litro ng gasolina na maglalaro sa 20 centavos hanggang 45 centavos. Dos Kumpanieras. Yan po ang both good and bad news para sa susunod na linggo. Pero ang pinaka-good news dan ay weekend na po today. Dos Kumpanieras. At syempre, swell day kahapon, pwede tayong maglakwat sa bukas. At meron pa akong isang magandang good news dahil tuturuan ko po kayo paano magtanggal ng mana. Kasi yung text message po ng isa nating listener, sabi niya, binabastos kami, ito si Tatay Ruben, binabastos kami ng anak namin. Sinabihan niyang PUTA ang nanay niya at ilang beses na din niya kaming napagbuhatan ng kamay. Gusto namin siyang tanggalan ng mana. Ano po ang pwede namin gawin? Dos Kumpanieras. Yung may mga salbahing anak, suwail na anak, o kaya naman kung magulang din naman ang pasaway, pwede po ninyo yung tanggalan ng mana. Pati ang inyong asawa na nangangaliwa o kung anuman ang ginagawa sa inyo, abay pwede po, no, kung sakasakaling nagfa-fall doon sa mga nakasaad sa civil code. Dos Kumpanieras. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485, pwede din po kayong magpadala ng inyong mensahe bilang comment sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube at DZRH Dos Kumpanieras Facebook Live, gayon din sa DZRH News Television Facebook Live at DZRH News Facebook Live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Lalong-lalo na sa ating mga bisita dito sa studio. Yan. Nung unang nakabisita po sa atin ay si Gael Enriquez. Sumunod na bumisita sa atin ay si Kenneth Arevalo. Si Odette Oxales, pagkatapos si Kenneth Arevalo. At nandito sa studio tonight, ang isa sa mga paborito ko din, si Tita Ami Miraflor Garcia. Tita Ami, dito ka nga para makita ka ng mga listeners natin dahil po si Tita Ami, ang anak po niya ay I wouldn't say kanang kamay, pero kasama ni Mayor sa Office of the Mayor ng Pasay City na nagtatrabaho. Si Tita Ami ay dating empleyado ng City Hall. Saan? Sa Malacanang kayo? Department of Budget and Management. Sa DBM kayo. Ito yung best friend ni Tita Sita Arevalo. Buksan mo nga, Tita. Ayan, Tita Ami, magandang gabi. Magbigay-pugay ka sa ating mga tagapakinig. Good evening sa lahat. Yan po si Tita Ami Miraflor Garcia, isang singer, beauty queen ang dating, no?
bagaman at senior citizen niya, pero nakita nyo naman kung gaano kabongga ng buhok, no? Naaalala nyo pa ba si Chadeli? Ganyan, ang ayos lagi ng buhok, lagi nakaayos, hindi umalis ng bahay nang hindi nakaayos ang buhok. At si Tita Ami Miraflor Garcia, nakita nyo naman kung gaano ka-elegante, di ba? Dos Compañeras. Thank you. Ayan, si Tita Ami po ay napadaan lang dito sa amin, sinamahan ng kanyang nagsosolong anak, ang napakagwapong si Clarence. Ayan. At kasama niya si Doc Mai. Anong surname ni Doc Mai? Sumogod. Sumogod. Magandang gabi po sa mga taga City Hall ng Pasay at syempre Tita Ami. Palagay mo, dapat ba kung pasaway ang anak, dapat ba tanggalan ng mana? Depende rin. Lalo kung nag-iisa, hindi mo na matitiis eh. Oo, kasi solong anak si Clarence. Pero kung naging pasaway si Clarence, palagay mo ba tatanggalan mo siya ng mana? Hindi rin. Wala naman ibang pupuntahan eh. Syempre sa apo. O, di ba? Pero mananaig at mananaig ang pusong nanay, ang pusong magulang. Tama ako? Parang wala naman pong magulang na kayang tiisin ng anak. Ano? Kapag ka may kasalanan, ay pagtatakpan at pagtatakpan. Isasalba at isasalba hanggang sa maaari. Di po ba? Ayan. Yan po si Tita Ami Miraflor Garcia. Batiin nyo na si Tita. Batiin nyo na yung mga amiga mo, si Tita Sita na nanunood sa atin tonight. Good evening kay Sita at saka kay Kuya Sani. Napadalaw ako ngayon dito kay Attorney Rina. At saka good evening sa gabi-gabing nanonood sa programa ni Attorney Rina dito sa Dos Compañeras. Yan. Eto, sabi niya malapit lang din. Sabi ni Miss Roxanne Coso, malapit na din kitang mabisita sa studio ninyo. At saka itong comment nitong si Miss Jinky Parley Andrade. Sabi niya, ang ganda naman ni Tita Ami. Ayan. Thank you. Thank you very much, Tita Ami. Dos Compañeras. Si Tita Ami ay tinatawag ng classmate ng kanyang mga classmate dito sa Dos Compañeras. Ayan. So, if you have questions po, 0919-282-6485. At syempre, yun, ang ganda talaga ng Tita Ami Miraflor Garcia, sabi ng Kenneth Arevalo at ng iba pa nating mga texters. Ayan. Ayan, totoo naman po, I can attest to that. Yan. So, pag-uusapan po natin tungkol sa pagtatanggal ng mana o disinheritance. And syempre, meron pa rin po tayong bonus question tonight. Ang tanong, no? Hindi kita bibigyan ng mana. Valid ba at binding ang paraan na ito ng pagtatanggal ng mana? Ipadala lang po. Yes or no lang yan, ha? Ipadala lang po sa akin, Attorney Rina Seco, na bilang private message, at doon po ako pipili ng isang mananalo tonight. Dos Compañeras. Ano nga ba? Ang tanong, ano nga ba ang pinakamabilis or pinakamadali na pagtatanggal ng mana sa isa nating tagapagmana? Kaya yan ay anak, no? Kaya yan ay asawa, kaya yan ay magulang. Of course, matatanggalan mo lang ng mana ang iyong magulang kung wala kang anak at wala ka ring asawa, no? Kasi kung may anak ka, automatic wala nang mamanahin. Basta legit po, legitimate ang anak, wala nang mamanahin ang magulang. Pero kung may asawa, walang anak, wala ring apo, pwedeng tanggalan ng mana ang magulang, pero din pong tanggalan ng mana ang asawa. Depende po kung ito ay nagfo-fall doon sa mga grounds na isinasaad naman ng Civil Code. Dos Compañeras. At yan po ang ituturo ko sa inyo tonight. Isa sa mga opsyon, no? Dahil nga po, syempre, kapag ka ikaw naman ay feeling aggrieved, binabastos ka na, sinasalbahe ka na ng anak mo, o kaya pinipendeho ka ng asawa mo, gusto mo siyang tanggalan ng mana, ano po ba yung pinakamabilis, pinakamadali, pinakasimpleng paraan sa pagtatanggal ng mana? Yan lang po ang tatalakay natin tonight. And of course, magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin ngayon kung paano ba ang disinheritance o
pagtatanggal ng mana. Depende po kung sino ang tatanggalan ng mana, no? Pero it presupposes na ang tatanggalan ninyo ay isang compulsory heir. So sino ba yung compulsory heir? Yung kahit wala kayong will or last will and testament ay automatic na magmamana sa inyo, no? Yun po yung mga compulsory heirs. So sino ba ito? Anak o yung mga descendants, so yung halimbawa anak ng anak niyo, ibig sabihin apo ninyo, o kung wala yun, yung inyong mga magulang. Siyempre, kasama po sa mga compulsory heirs, no, ay ang asawa. Pero hindi po nagiging solong tagapagmana ang asawa. Pwede pong magmana kapag ang natitira lang, no, na surviving na compulsory heir ay ang asawa, maari pong magmana ang magulang at maari din pong magmana ang kapatid ng namatay. Ayan. Dos Compañeras. Ngayon, so kailan nga ba or paano nga ba matanggalan ng mana ang isang anak o isang asawa o isang magulang o isang compulsory heir? Of course, ito po ay hindi maaring verbal lamang. There is no such a thing as oral disinheritance. Lagi po itong nasusulat at nasa dokumento lagi. It can be in the form of your last will or your will, last will and testament. Dos Compañeras. Sa katunayan nga po, meron pong isang kaso, itong Segundo Xiangyo na nakarating po sa Korte Suprema. Ang tanging iniwan ng dokumento ay kasulatan ng pag-aalis ng mana. Meron siyang mga ari-arian na naiwan, mayroon siyang mga anak na naiwan, at no, yun pong kanyang mga anak, no, ay nagtatalo pagkatapos mamatay itong tatay, no? Dahil doon po sa kanyang papel ang iniwan lamang niya ay kasulatan ng pag-aalis ng mana. Wala siyang sinasabi, kay anak A, ganito ang matatanggap. Wala siyang ganoon. Ang sabi lang niya, itong anak ko na ito, ako si Segundo, Filipina, may asawa, at nanirirahan sa XXX, ay nagtataglay ng maliwanag na pag-iisip, ay tinatanggalan ko ng mana ang aking anak na si ganito. Dahil sa mga ganitong kadahilanan. Ayan. Doon po ay dinatalya niya ang ginawang pang-aabuso, pambabastos, pangmamaltrato ng kanyang anak, at no, bagaman at sa lower court sinabi po ay hindi ito valid dahil wala namang disposition o wala mga ibinibigay sa kung kanino mga kanyang anak. Ang tanging dokumento na iniwan niya ay tinatanggalan niya ng mana ang isa niyang anak. So hindi daw valid ito. Dos Compañeras. Ang sabi po ng Korte Suprema, valid na will ito, na tanging sinasabi lang niya, ibigay ninyo sa aking mga anak, wag nyo lang bibigyan itong anak na ito dahil sa mga ginawa niya sa akin. So, sabi ng Korte Suprema, yung pagtatanggal niya ng mana ay valid na form of this inheritance, valid na will, bagaman at wala siyang dispossession o wala siyang ibinibigay or wala siyang detalye, no, sa mga ibinibigay niya sa kanyang anak. It presupposes, no, na yung mga anak na hindi tinatanggalan ng mana ay magmamana ng patas doon sa kanyang mga ari-arian na naiwan. Dos Compañeras. Ito pong mga ari-arian na ito ay tinatawag na estate, yung binubuo ng mga ari-arian na naiwan ng isang taong namatay. Ano ba ang bumubuo sa estate? Pautang, kasama po yun, o kaya ay shares of stocks, alahas, kagaya ng mga nagkikintabang alahas ni Tita Ami Miraflor Garcia. Kung meron niya siya mga purses na mahal, no, dahil may mga purse, no, na milyon-milyon din ang halaga, mga regalo ni Clarence, no, or yung mga pati yung mga yung sasakyan o kaya ay lupa, bayat lupa or interest sa kung anuman, maari po itong bumuo ng estate ng mamatay. Kasama na din syempre yung mga bank deposits, no, na maari pa na kunin, granting. Kasi kahapon tinalakay natin yung isang bangko na nagsara, itago na lang natin sa pangalang Bangko Filipino. Dos Compañeras. Ayan. So,
Ibig pong sabihin ay dapat nasusulat ng malinaw, no? Yung pagtatanggal ng mana, nakasaad ng malinaw kung ano ang batayan, anong dahilan bakit tinatanggalan mo ng mana ang isang compulsory heir. At the same time, no, dapat po ay total. Ibig sabihin, wala talagang ibinibigay sa kanya kahit kapraso. Sabi nga nung isa ay, kahit 5 duling, dapat walang ibinibigay sa kanya. At wala pong ibang mga kondisyon. Ayan. Dos Compañeras. Pinakasimple po na pagtatanggal ng mana ay sa pamamagitan ng holographic will. Anong ibig sabihin nito? Kung yun pong pagpapamana ay maaring maidaan sa isang holographic will, yun pong pagtatanggal ng mana ay maari din pong idaan sa holographic will. Paano ito naging simple? Siyempre, sulat kamay ng nagtatanggal ng mana, nakalagay doon kung ano ang batayan, at nakalagay din doon yung kanyang lagda o pirma, meron pong petsa. Ganoon po kasimple. Dos Compañeras. Kaya lang dapat po ito ay alinsunod sa mga isinasaad ng batas. Meron lamang po mga specific na mga grounds, no, para sa pagtatanggal ng mana. Isa na po dito yung pagtatangka sa buhay ng taong nagpapamana. Yun. Dos Compañeras. Napakarami pong mga batayan, kaya naman po pwede po nating isa-isahin, but isa po sa mga kasama po sa mga grounds na ito yung guilty ng attempt against the life of the testator. Testator, ibig sabihin yung taong nagpapamana sa kanyang spouse o sa kanyang mga anak. Yan. Pwede din po sa mga kung siya ay makukulong ng hanggang 6 na taon na parusa dahil sa isang kasong kriminal, convicted of adultery or concubinage with the spouse of the testator. May mga pagkakataon, meron siguro sasabihin nyo, bakit papatol ba yan sa nanay niya? Hindi. Kasi may mga pagkakataon, di ba? Merong pangalawang asawa si tatay o may pangalawang asawa si nanay. Pero yung si anak, pumatol dun sa asawa ni tatay o sa asawa ni nanay. So yun po ay isa sa mga valid grounds para sa disinheritance. O kaya naman, no? Merong pagkakataon na guilty ng fraud o nanloloko, dinadaya, o kaya naman ay pinipersa si yung nagpapamana na mag-execute ng dokumento, no, para pirmahan mo ito, kung hindi ganito ang gagawin ko sa iyo. So pirmahan mo ito, sinasabi dito na ibinibigay ko ang lahat ng aking mga arian sa ganitong anak, bagaman at ito po ay ginawa dahil sa tinutukan ng patalim, o tinakot, o merong mga manipulation na ginawa. O halimbawa, may pagkakataon naman na bagaman at hindi tinakot, ay iba yung inexplain sa kanya kung para doon sa nasasaad sa dokumento na pinapipirmahan. Dos Compañeras. Kasama rin po yung hindi pagsusustento. Yan. So mga nanay, mga tatay na may pangangailangan, tapos pinabayaan ng anak. May mga pagkakataon na maraming mga ari-arian pero hindi liquid. Anong ibig sabihin nito? Walang cash, no? Hindi mawi-withdraw. May properties nasa ibang lugar, hindi maibenta kaagad. Pinababayaan ni anak. Isa rin po ito sa pwedeng maging batayan para sa pagtatanggal ng mana. O kaya naman po yung maltreatment, pagmamaltrato. At kasama rin po yung living a dishonorable life, no? Yung pimping, pagiging I would assume yung pagiging prostitute o kaya pagiging drug addict o disgraceful life. Ayan. So yan po ay kasama dun sa mga grounds. And syempre, yung tinatawag natin na naparusahan siya, nakulong with civil interdiction. Walang kakayanan mag-administer ng mga ari-arian. Dos Compañeras. Paano naman kung asawa? Asawa ang tatanggalan ng mana because may mga pagkakataon si asawa nagloloko o kaya ay lumaro sa ibang team o kaya sumakabilang bahay, May mga pagkakataon na ganito. Actually, common problem ng mga asawa yung kanilang SSS, GSIS o insurance, ang kanilang beneficiaryo,
ay ang kanilang asawa. Dahil automatic po ito, di ba? Tatandaan niyo yung tinalakay natin na ang beneficiaryo on record ay ang magulang pero legally married. Ang sabi po ng Korte Suprema at even the SSS law, kahit pa hindi updated ang record, kahit pa yung nanay niya o tatay niya o kapatid niya ang nakalagay doon na beneficiaryo, noong nag-asawa siya, automatic ang kanyang beneficiaryo ay ang kanyang legal na pamilya. At ang legal niyang pamilya, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Dos Compañeras. At maari lamang matanggal ang asawa bilang beneficiaryo kung sila ay annulled o tinerminate na ng korte ang kanilang kasal. Dos Compañeras. Pero kapag ka po may legal separation, yung guilty spouse, no? Yung guilty spouse o yung nagbigay ng dahilan para magkaroon ng legal separation ay hindi na po maaaring magmana doon sa innocent spouse. Kaya naman ito rin po yung maaaring gawin. Ayan. Dos Compañeras. So ano ba yung maaari mong maging basehan, no, para ang isang asawa ay matanggalan ng mana? Syempre yun pong mga binanggit natin na nagbigay siya ng dahilan para sa legal separation. Dos Compañeras. And it goes without saying na kapag ka po nangangaliwa, pwede na po ninyong pwede na po kayong magpa-legal separation at pwede din po ninyo siyang tanggalin bilang inyong tagapagmana at benepisyaryo ng inyong mga insurance policies. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna sa lahat ng mga tagapanood natin. Daddy Roel Resio, Maria Teresa Lazaro, Pancho Sabordo Jr., gayon din kay Irene Lati Anyonueva, dyan sa hindi niya binanggit. Pero magandang gabi po sa inyo. Chona, sabi niya, waiting for your topic today. Frodo the Chihuahua, sabi niya, present po ako. Eli Abanto, dyan sa Labo Camarines Norte, Jam, sa Edmonton, Alberta, Canada. Sniper, magandang gabi sa iyo. At ang dami na nating messages. Thank you very much for watching. Magandang gabi, Jinky Porle Andrade, kay Gael Enriquez, ang ating online PA. Gayon din si Herminia Albuna, sabi niya, thank you po. Napaka-informative. Sa information nyo na ibinibigay, marami kaming natututunan. Ito rin sabi ni Nelia Licong, maayong gabi, Ma'am Nelia Licong diha sa Bohol. Joseph Villamor, gayon din kay Evitz Escueta at Anthony Abrenica. Magandang gabi po sa inyo. Ito pong, sabi niya, ito yung binabanggit niya. Itong si Alexis Tiger, iba naman ang sinasabi niya yung tungkol sa trust, implied trust. Ngoyong Montes, nanonood sa atin sa Bulacan, Eva Duques, na Imbag Arabi Madam. Gayon din kay Valentino Melena Poncha, nanonood sa atin dyan sa Hong Kong, Lane Lewis. Gayon din kay Moonbeats, at saka kay, Zoraida Falorina, Eduardo Narvaez, Eds Maglakas, Ma'am Grace Recta, na nag-hi sa kanyang classmate na si Tita Amy Miraflor Garcia. Gayon din kay Roxanne Costo at Wilson Aldea Jr., Jem Jerome at Federico Bagisi. Rodney Yuse, magandang gabi sa iyo, nanonood sa atin sa Potrero, Malabon. Magdalena Martin, nanonood sa atin sa Gagalangin, Tondo. Hachi Gallardo, sabi niya, good evening, very interesting topic tonight. Thank you very much for sharing your wisdom. Marites Liedo sa Mabitak, Laguna, magandang gabi po. At saka si Violeta Zambrano at Charo Abraham, Odette Ogsales, Miss Roxanne Costo, Lizelle Miranda at napakaraming iba pa. Josephine Garimbao sa Michigan, USA at si Ma'am Irene Almodovar. Napakarami pang nanonood sa atin pero hindi ko na po maisa-isa. Good morning, good afternoon, good evening, and good night sa inyong lahat. Dos Compañeras. Meron pong mga questions. Ang dami pong mga messages. Pasensya na kayo ha. Hindi ko lahat po maubos ang inyong mga questions. Kasi every night may nadadagdag at nadadagdag. So hindi ko po matapos lahat-lahat. Si Ginoong Vicente P. Vicente. May joint account po ang father namin at ang bunso naming kapatid. Namatay na po ang father namin at worry namin ay withdrawin na lahat ng kapatid naming naka-joint account niya
ang pera sa bangko, paano po namin makukuha ang perang shared namin? Dos Compañeras. Actually, kung kayo po ay nagkakasunduan, you can actually withdraw the money within 1 year from the death of your father. Yan, yung sinasabi po, pinapayagan po ito ng ating BIR. However, kung lumagpas na po ang 1 taon, ay kailangan na po ninyong isettle ang estate. Meron po mga forms na kailangan kayo ipakita, gayon din yung katibayan na nagsettle na kayo ng estate. Babawasan po ng estate tax na 6% kung lagpas na po sa kung halimbawa lagpas na po sa 1 taon, kasama po ito, Kung halimbawa naman at before the lapse of 1 year, meron pong withholding tax na 6% pa din, wala po kayong lusot. Now, ang sinasabi ninyo, withdrawin ng iisa lang dahil naka-joint account sa kanya. Pinakamaganda po, pinakamainam, ay mag-submit po kayong magkakapatid ng document na pinapahold ninyo or hindi ninyo pinapayagan ang withdrawal ng amount, sa dahilan na patay na ang inyong tatay, naka-joint account ng kapatid ninyo, at kasama po sa ibibigay ninyo ang kopya ng kanyang death certificate. I-allege din po ninyo doon na isisettle pa lang ninyo ang estate. Dapat lang po na maagap kayo dahil kung ang account ng tatay ninyo at ng inyong kapatid, malamang mawi-withdraw niya pong lahat ito. Yan. Dos Compañeras. May message dito. Salamat po sa inyong programa. Marami po akong natututunan. May question lang po ako about sa lupa na nakatitulo sa papa namin na namatay na. Hindi pa po nahahati sa aming 5 magkakapatid. Ang mama namin ay buhay pa. Kasal po sila ng papa namin. Paano po ba hahatiin ito? Now, ang question is, yun pong lupa na binabanggit ninyo na nakatitulo sa tatay ninyo, kailan po ba ito namana? Sino po ba ang nagmamay-ari nito? Ito po ba ay minana niya sa kanyang mga magulang during the marriage or minana niya ito bago pa sila ikasal? So ano po ba ang property regime nila? Gusto ko rin po, kailangan din po nating ma-identify meron ba silang property regime. So ganito na lang para to simplify. If this is part of the absolute community, ibig sabihin conjugal ang property na ito, hahatiin muna sa kalahati, sa dalawa, Yung kalahati magiging share ng nanay ninyo magiging share ng nanay ninyo sa kanilang conjugal asset at yung kalahati divided by, ilan kayo magkakapatid? 5. Divided by 6. Bakit 6? Dahil makikiparte ang nanay ninyo sa manahan. Ibig sabihin, 1/6 matatanggap ni nanay, tigwa 1/6 din kayong mga magkakapatid doon sa 50% of the total estate or of the total yung property na yon. However, kung ito po ay minana ng tatay ninyo during the marriage, ibig sabihin kasal na sila ng nanay ninyo, nang minana niyo ito, ibig pong sabihin exclusive property or tinatawag natin capital property itong lupa na ito, and therefore hindi na ito hahatiin sa dalawa at paghahatian na lamang ninyong 6 equally. Yon. Dos Compañeras. Take note lamang po na nag-ooperate ang absolute community of property bilang property regime kung ikinasal ang magulang ninyo on or after August 3, 1988 kung kailan nag-take effect ang family code. Kung before August 3, 1988 ang ikinasal ang inyong mga magulang, ang property regime ninyo ng magulang ninyo kung wala silang prenuptial agreement ay conjugal partnership of gains at matanggap man nila before or during the marriage ng property, ibig sabihin exclusive property ito ng inyong tatay. Dos Compañeras. Okay, another question. May inalok po sa aming condo unit dyan sa Taguig. Bale, pasalo po, OFW po ang husband nung nagbibenta. May SPA po, pero sa SPA wala pong authority to sell. Ayaw naman niyang magpa-red ribbon dahil malayo ang embassy sa kanya. Nangako naman po si wife na aayusin niya ang dokumento pag uwi ng husband niya. Ayos lang po ba yun? Okay. Unang-una, kung ang SPA, ano po nakalagay sa SPA, wala pong authority to sell. Ibig pong sabihin, wala pong pahintulot ang asawa, ang husband, na ibenta ang property. Kung ano lang po ang nakalagay sa SPA, ano lang powers ang nakalagay doon, yun lang po ang maaaring gawin ng asawa. Second,
Kung halimbawa po ang special power of attorney ay inexecute sa ibang bansa, ibig pong sabihin kailangan po ito ay consularized, either consularized, ito yung tinatawag natin nung araw na red ribbon, o ngayon authenticated, no, sa pamamagitan po noong yung bagong agreement doon sa Hague Convention, no, kung saan, no, maari po itong ipa-authenticate doon sa kung sino man ang authorized doon sa bansa kung saan ito nagmumula, at doon ipapadala dito para po magamit ng kanyang asawa. Dos Compañeras. Hindi po ito safe na bilhin dahil wala naman pong authority to sell, hindi kasama ito sa authority, maaring acts of administration lang. So therefore, no, binanggit na po natin, ang asawa or ang consent ng asawa ay kailangan, no, kung magdi-dispose ng property. If not, no, maari pong ipadeklara na ito na void ang transaksyon within 5 years from the transaction. Dos Compañeras. Pinakamainam po na antayin na ninyo ang kanyang husband, no, para po magbigay ng pahintulot at makapirma sa dokumento kung ayaw niyang mag-issue ng authenticated special power of attorney. Dos Compañeras. Okay, magandang araw po. Meron pong illegitimate child ang husband ko. Napagawan po namin ng simulated birth certificate para makapag-aral. Nung lumaki na po, naging malayo po ang loob niya at hindi po ako kinikilalang ina. Hindi ko naman po siya pwedeng isauli sa totoo niyang nanay, kaya iniisip ko na wag na lang siyang pamanahan. Ano po ang pinakamagandang gawin? Okay. Ang pinakamagandang gawin, holographic will, ilagay po ninyo doon ang mga basihan. Kaya lang, hindi po sapat na ang ilalagay ninyong ground ay hindi kanya kinikilalang ina. Specific po ang batas na sinasabi, yung mga specific acts, no, detalye, no, na kanyang ginagawang paglapastangan sa inyo, ididetalye po ninyo doon sa dokumento. Pinakasimple, sulat kamay, may petsa, permado, nakasaad ang mga specific na ginagawang paglalapastangan sa inyo. Dos Compañeras. Ma'am Irene Almodovar dyan sa parang Angono Rizal, magandang gabi. Mami Belen Rivera, Josephine Garimbao at maraming iba pa, magandang gabi sa iyo. Hilaria Pagunuran at Dina Evangelista. Felix Falcotelo, happy weekend din sa inyo. Si Rain Revilla, magandang gabi. At si Juno Losina. Odette Oxales, magandang gabi. Hilo Campo at maraming iba pa. Yan. Dos Compañeras. Bago tayo mag-pause for commercial, another question. Attorney, may mana po kaming lupa sa aming nanay. 4 po kaming magkakapatid. Nagbenta po ng kaprasong lupa yung panganay naming kapatid at ang sinabihan lang po ay yung sumunod naming kapatid without knowledge sa aming dalawang nakababata pa. Pwede po ba naming habulin ang lupa na ibinenta? Dos Compañeras. Ang tanong, ito pong lupang ibinenta ba ay buo na ibinenta or portion lamang, o ibig sabihin yung kanilang share lamang sa mana ang kanilang ibinenta. Kung ang share lamang po ang ibinenta, wala po itong problema. Magkakaproblema lang ang buyer dahil syempre kung hindi pa po nakahati, wala pa pong partition, baka madehado po siya. Samantala, kung halimbawa pong buo na ang ibinenta, ay maaari po ninyong bawiin yung portion lamang, no? Yung portion na hindi kasali dapat or hindi parte ng mana ng inyong kapatid. Ibig pong sabihin, kung halimbawa po 1 hektaryang lupain, divided by kung ilan kayong mga magkakapatid, yung share niya po lamang ang pwede niyang ibenta. Babawiin po ninyo or pwede po ninyong mabawi yung dapat na maging share ninyo doon sa manang lupa. Dos Compañeras. Okay, may mga questions pa po tayo pero magko-commercial muna tayo. Before we pause for commercial, binabastos kami. Ito pala, yung bonus question. Hindi kita bibigyan ng mana. Valid and binding ba ito na paraan ng pagtatanggal ng mana? Yes or no? Ipadala lang po sa akin, Attorney Rina, second na page, dahil hindi ko po na-access yung Dos Compañeras. Doon po ako kukuha ng winner natin tonight. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras.
Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras with 6 minutes left. Meron pong question dito kay Lucila. Attorney, ang tanong ko lang po, may minana po ang ina ko sa kanyang magulang. 6 po kami magkakapatid, tapos ako lang po ang hindi nag-asawa. May karapatan pa po ba ang mga kapatid ko na hatiin namin ang mana ng ina ko? Ay, of course, no? Hindi po pinagbabatayan yung yaman o may asawa na o hindi o nagsilbi o hindi. Ang sinasabi po ng batas, kapag ka ikaw ay compulsory heir, pare-pareho kayo ng tatanggapin na mana kung wala pong naiwang will. Dos Compañeras. Meron pong question dito kay Maria Teresa, hindi ko na lang babanggitin ang kanyang surname. Sabi niya gano'n, sa totoo lang, sinabi ko na po sa mga kapatid ko, pati sa magulang ko, na pagdating ng araw, hindi na ako tatanggap ng mana. Ayaw ko na pong makigulo sa mga kapatid kong swapang. Hindi ko po ma-handle ang pressure ng away at negativity ng mga kapatid ko at mga asawa nila. Lumalabas po ang tunay na ugali kahit buhay pa ang mga magulang namin. Ayos na po ako na pinalaki ako nila ako at pinag-aral. Kaya ko naman pong kitain ng maaring maging halaga ng mga ari-arian na yon. Pumirma na din po ako ng affidavit na hindi ko na tatanggapin ang mana ko. Dos Compañeras. So ang tanong, valid ba yung waiver or repudiation na ginawa ni Maria Teresa? Ang sinasabi po ng batas, hindi mo pwedeng i-waive ang iyong future inheritance. Paano mo i-waive ang wala pa sa iyo? So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko tinatanggap ang mana dahil wala ka pa namang karapatang magmana habang buhay pa ang iyong mga magulang. Again, nangyayari lamang po ang pagmamana sa moment ng kamatayan ng taong nagmamay-ari ng property. Ibig sabihin, kung March 1, 2024, 7:27 namatay, bago mag 7:28, pagkalagot ng hininga ng isang tao, doon nagmamana ang kanyang mga compulsory heirs. Kapag hindi pa namamatay, wala kang karapatan na sabihin na ayoko ng mana. Bakit? Kasi hindi ka pa naman legally entitled. Ibig sabihin, nag-i-expect ka pa lang. Hindi mo maaaring tanggihan o ipamigay ang hindi mo pa natatanggap. Dos Compañeras. Meron nga pong isang kaso, meron siyang pinirmahan na waiver of hereditary rights, ng isang dito sa kasong attorney Pedro Ferrer versus spouses Diaz and spouses Pangan, Yun pong isang anak, ay nag-execute na ng waiver of hereditary rights habang buhay pa ang kanyang mga magulang, Kasi ito po ay nangutang, pagkatapos pabor doon sa inutangan, nag-execute na siya na hindi ko natatanggapin ang mana kapag namatay ang magulang ko. Ito na lang inuutangan ko ang tatanggap dahil parang silbing in advance na niya. Sabi ng Korte Suprema, hindi, kasi yun pong inutangan, nagpapa-annotate ng affidavit of adverse claim dahil syempre nga naman, poprotektahan ang kanyang karapatan para makarecover, baka kasi ibenta ang property. Abay, paano na? Ano pa ang hahabulin niya? Sabi ng Korte, hindi. Wala pa siyang karapatan na mag-execute ng ganito dahil hindi pa naman niya natatanggap ang property. Take note po, ang pagmamana nangyayari sa oras ng kamatayan. And therefore, bagaman at halimbawa namatay ngayon, 20 years after nyo pa kukunin ang property, paghahati-hatian, yun pong pagmamayari, hindi nangyayari 20 years after, kundi at the moment of death. Dos Compañeras. Okay, we have 2 minutes left. Ito may question. Another question po. Okay, tanggal ng asawa pala, mana ng asawa. Okay, eto may comment. Hindi po ako sang-ayon sa disinheritance. Mas maganda po yung batas na equal rights. Kesa yung may mga last will and testament, mauuso lang po ang favoritism at pagsisipsip sa mga magulang. Actually, depende rin po kapag ka po kasi may mga anak na salbahe, meron din namang mga anak na talagang maasikaso sa magulang, syempre, hindi po maiwasan, bagaman at hindi favoritism ang tawag dito, mas napapalapit ang loob ng
magulang sa anak na mas malambing sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na hindi mahal yung hindi nabibigyan ng kumbaga ay na hindi masyadong naglalambing sa kanila. Dos Compañeras. What if included na ang name ng suwail na anak sa title? Apply pa din po ba ang disinheritance? Kapag ka-included na po ang pangalan sa title, ibig sabihin kapwa may-ari na. So paano po pa i-disinherit yung anak, no, na kapwa mo na siya tagapagmay-ari. Although, no, yung share nung may-ari, nung isa sa mga may-ari, co-owners, no, kung siya po ay mamatay, may makikishare pa din po doon yung ayaw niya na anak na hindi niya gusto niyang i-disinherit. Yun po ang pwede pa rin tanggalan ng mana. Doon as far as yung share niya doon, yung pagmamay-ari pa niya doon sa co-owned niya with the suwail na anak. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi sa iyo, Sniper, at maraming iba pa. At meron pa rin isang comment dito. Gusto kong pong basahin dahil nakaka-inspire. Ang sabi po niya sa atin, sabi niya, gusto ko lang sabihin sa'yo, of course, hindi word for word, ito po yung message na. Sabi niya, I've been egging to tell you this na like, sobrang kakapanood ko sa inyo. Last January, I took the time to process the transfer of 2 titles under my name. And at least, if ever, I can leave something to my boys. Yun ang binabanggit niya. So, thank you very much. At sana po ay nakakatulong talaga sa inyo ang ating programa. Yun po ang pinakamagandang consolation sa akin sa pag-aaral ko bago pa ako umupo dito sa ating programa. Dos Compañeras. Okay, sa atin pong tanong na... Ayan, yung ating pong bonus question. Hindi kita bibigyan ng mana. Valid and binding ba ito na paraan na pagtatanggal ng mana? The answer is no. At ang winner natin tonight, congratulations sa iyo. Ito yung ang winner po natin tonight, her answer is no. Sheila Trinidad, congratulations sa iyo. Ipadala lamang po ang inyong GCash number. Diyan ko po ipapadala ang inyong napanalunan tonight. Give me until tomorrow para po ipadala ang inyong napanalunan, ang inyong premyo. Pero in case mag-look po ang Metrobank, ipapadala ko po as soon as maging okay. Kasi parang every Saturday meron pong maintenance service ang mga online, mga bangko. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna, Ate Lily Baradi, Ate Ching Elag, and of course, advance happy birthday sa'yo, Ate Cathy Seco, and magandang gabi sa'yo, Tita Sita Arevalo, and Tita Sunny, Tita Mimi Arilio, and syempre, bumabati din po sa inyo si Tita Ami Miraflor Garcia, gayon din si Clares, ang poging-poging anak ni Tita Ami Miraflor Garcia. And magandang gabi din po, Doc Mai Sumugod. Yan. Magandang gabi po sa inyo, and magsama-sama po ulit tayo on Monday. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Ako po, nakasama ninyo, kasama ko po si Billy Domingo. Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.